Kamusta mga tol? Day 4 na ng free agency no? Pero ang dami pa rin free agent na hindi pa nakukuha. Sino pa ba ang mga natitirang free agent at saan sila posibleng mapunta? Bay, tarahin na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, syempre yung unang-una sa lahat, etong si Damian Lillard, diba? Unrestricted free agent na kasi yan kasi nga na-wave na siya ng Bucks at wala namang kumuha sa kanya sa wave pool after 2 days. Injured nga lang to mga tol no malamang baka hindi na ito makapaglaro ng buong season Pero 34 years old pa lang to mga tol ha. Meron pa siguro siya ilang taon na ilalaro sa career niya. So saan ba dapat mapunta itong si Lillard mga tol? Una, Blazers syempre diba? Andun yung family niya Tsaka para makapagbatiin na rin sila. At tsaka fanbase pa lang mga tol. Kahit siguro hindi ito makapaglaro sa Blazers sa buong season, yung fanbase pa lang makakabawi na kagad ng Blazers dun So kahit siguro 1 year minimum salary lang to mga tol ha. Kung ako si Lillard sa Blazers talaga ako pipirma. Tapos kapag gumaling na siya ulit at saka siya mag-isip kung gusto ba niya lumipat sa ibang team o tapusin na sa Blazers yung career niya. Pangalawa, sa Miami Heat pwede rin no? Kasi magaling ang Miami Heat sa mga rehabs, diba? Pangatlo, sa Rockets o kaya sa Nuggets, kung gusto niya siguro maghabol ng championship, pwede rin Kung makakahabol pa siya bago mag-playoffs, malaking tulong talaga yun sa mga title contenders. At tapos naman ito mga to, si Rondo, si Chris Paul ha. Ang sabi daw, gusto raw maging starter nito kahit Thunders no? Ang sabi pa ng chismosa kong kapitbahay, Milwaukee Bucks daw interesado kumuha rito. Total, wala pa silang kapalit ni Lillard 7.4 assists per game pa to last year mga tol ha. So pwede pa nga siguro sa Milwaukee Bucks kahit Thunders na ito si Rondo. Takakwarista kasi ito, matanda na talaga Tapos itong si Westbrook mga tol, unrestricted free agent rin to ha. Ang sabi pa ng chismosa kong kapitbahay, New York Knicks daw ang interesado rito. Pwede mga tol no? Siguro backup point guard na anak ni LeBron. Tsaka gustong gusto ni Coach Steve yung mga ganitong player, diba? Ay wala na nga pala si Coach Steve sa Knicks. Pero ayun mga tol, okay na sana kung sa Nuggets pa uli siya maglaro. Kaso lang, nakakuha na nga ulit ng Nuggets si Bruce Brown. So malabong kunin ulit nila ito si Westbrook. Tapos ito ang inaabangan ng lahat, si Boss Al no? Stretch 5 na Thunders nga lang, 39 years old na rin kasi si Boss Al. Kung ako si Boss Al mga tol, sa Lakers talaga ako sasali. Tapos yayayain ko si Lolo Bron sumali sa Super Daddy na liga. Pero seryoso mga tol, makakatulong pa rin talaga siya sa Lakers. Kasi kailangan ng stretch 5 ng Lakers. Kasi dalawang sentro ng Lakers, si Gary Ayton tsaka si Ajax Hayes, parang di 3-pointer yung dalawa na yan At tapos syempre sa Warriors, diba? Binitawan kasi ng Warriors si Looney Tunes. So pwede talaga kapalit niya si Boss Al naman. Ang malaking pagkakaiba, si Boss Al 3-pointer, si Looney Tunes hindi talaga Pacers actually pwede rin kapalit ni Tina Turner no? Pero baka hindi bagay si Boss Al sa Pacers kasi mabagal si Boss Al, mabilis ang laro ng Pacers Pero tingin ko ang the best sa lahat, bumalik na siguro si Boss Al sa Celtics, doon na lang siya. At tapos eto mga tol, yung paborito ko si B-Boy Simon ha. Ito talaga, interesado talaga ako rito mga tol. Kasi tingin ko kung saan lilipat na title contender this season to si B-Boy Simon, yun ang magcha-champion talaga Pero seryoso mga tol, makakatulong pa rin naman talaga sa kahit anong team. Ito si B-Boy Simon 6'10 to mga tol, na 28 years old pa lang ha. At mukhang nagiging healthy na siya ulit sa wakas. Nakapaglaro pa nga siya ng 51 games last season First time niya actually din nakapaglaro ng 50 games simula nang umalis siya sa Sixers. Last year ang stats niya 5 points, 4.7 rebounds, 5.6 assists sa 22 minutes kada laro. At tingin ko yung kukuha dito kay B-Boy Simon mga tol, ang New York Knicks. Pero kung ako tatanungin, gusto ko siya mapunta sa Rockets bilang backup point guard ni Van Vliet. Bakit kanyo? Kasi ang lalaki ng Rockets mga tol, diba? Pwede mag-tall lineup ang Rockets kapag kinuha nila si B-Boy Simon. Ito sa point guard si B-Boy Simon, tapos shooting guard si Amen Thompson, tapos Jabari Smith Jr., tapos si Tuklaw, tapos si Lisenggun. 4 na 6'10 pataas, ang lalaki, pwede, diba? Meron kang tall point guard na ay tumira, tapos lahat naman nakasama sa loob, puro score naman, pwede talaga At yung naalala ko dati mga tol, last season, interesado talaga ang Rockets sa kunin si B-Boy Simon after siya mabuyout ng Brooklyn Nets, diba? Pero kasi sa Clippers siya tumipat At ito pa, kakampi niya dati si Tuklaw sa Brooklyn Nets, so meron na pamilyarity kagad kay Tuklaw. Hoy, like mo, ano na? Nakakalimutan lang magpaalala, hindi ka na nag-like no? Mag-like ka na! Tapos mga tol, meron din mga restricted free agents Ito malabo to kunin ng ibang teams mga tol kasi kapag restricted free agent, pwedeng tapatan ng original team yung offer ng kahit sinong team. Dito muna tayo kay Kamang Tomas Hindi siya actually tumanggap ng extension last year. Pero nag-average to mga tol, 24 points per game. Ang taas no? So score talaga to mga tol At 23 years old pa lang to, bata pa talaga. Nasa rookie contract pa nga to, hype na to Ang tanong meron ba iba kukuha rito? Tingin ko mga tol, wala talaga So malamang sa Brooklyn Nets na naman siya mapupunta. Eto pangalawa, si Josman Canorgidi ng Chicago Bulls mga tol, restricted free agent rin to At tingin ko, wala na namang ibang mag-o-offer dito Kung meron man mag-offer dyan, malamang tapatan lang ng Chicago Bulls ang offer nila. Kasi 22 years old pa lang si Josman Canorgidi. At marami siyang magandang nilaro sa Bulls last year mga tol 7 triple doubles ang ginawa nito at 30 na double doubles. Nice
14.6 points, 8.1 rebounds, 7.2 assists, 1.2 steals at 0.6 blocks per game. Ayos, di ba? 46.5% sa field goals at career best 37.8% sa 3 points. Nice naman. Eto, tingin ko mga tol, magtatagal pa to sa Chicago Bulls eh. The fact na tinrade ng Chicago Bulls si Lonzo Ball na isang point guard para sa isang small ball si Okoro, di ba? Sayang na yan mga tol eh. Na si Josh Manganorgidi na talaga yung priority nila sa point guard position. Tapos ito si Jonathan Suminga mga tol, restricted free agent rin to ha. 22 years old pa lang, nasa rookie contract din to ha. Ayun, pwede rin tapatan ng Warriors kahit ito namang offer ng kahit sinong team kay Jonathan Suminga. Actually mga tol, ang gusto ko talaga mangyari dito, offeran to ng Brooklyn Nets eh. Bakit kanyo? Eh kasi pwede itong gawing partner ni Kamang Tomas sa Brooklyn Nets, di ba? 23 years old pa lang si Kamang Tomas, scorer yon. 22 years old pa lang si Jonathan Suminga, scorer din. Tingin ko magiging okay talaga yung tandem nilang dalawa. Kasama pa nila si FPJ sa small forward position na shooter naman. O dyan pala, tatlong scorer yan na bata pa ha. Pwede talaga eh. Pero kung wala naman mag-offer, tingin ko, tatanggapin lang siguro ni Jonathan Suminga yung qualifying offer ng Warriors. Tapos next year, magiging unrestricted free agent na siya para makaalis na siya sa Warriors. Na palagi nila sinasayang yung talent niya eh. Malis ka na dyan, tol! Eto pa isa, Warriors na naman. Si Gary Payton, unrestricted free agent naman to mga tol ha. Last year, $9 million yung nakuha niya sa Warriors. Siguro gano'n pa rin yung makukuha niya this season eh. Siguro $9 million hanggang $10 million. Pero tingin ko mga tol, mag-i-stay lang siya sa Warriors o baka tumanggap siguro siya ng pay cut eh, no? Pero parang hindi naman dapat tumanggap ng pay cut eh kasi parang hindi naman siya kasama ngayon sa priorities ng Warriors eh. Pero ang tanong, meron bang market para sa kanya? Undersize siya pero malakas naman siya dumipensa, di ba? Tsaka masipag pa. Kung meron man siguro ibang team na kukuha rito, baka Milwaukee Bucks yun mga tol kasi di ba nawala sa kanila si Conaton? Pwede siyang ipalit ng Bucks si Conaton. Tapos meron pang mga big man na available mga tol ha. Si Mo Wagner, naalala nyo ba? Ang ganda ng nilalaro niyan bago siya na-injured na ACL eh. Decline team option ng Magic to mga tol. At tingin ko dapat Utah Jazz ang kumuha sa kanya. Meron pang iba mga tol. Eto, sila Sada Boucher na Raptors, free agent rin to ha. Sabi ni Chismosa kong kapitbahay, nasa listahan daw to ng Warriors. Gusto daw kunin ng Warriors to eh. Sabi nila kung wala daw sila makukuha ang big man, tsaka lang nila to kukunin. Pwede siguro magkikapalit to ni Looney to sa Warriors. Tapos yung inanak ni Kobe sa Pacers mga to, si Thomas Bryant, bata pa rin to ha. 27 years old pa lang si Thomas Bryant. 6'10 na center forward na meron tiro sa labas ha. At meron dito mga low post moves ha. Tingin ko mga tol, dapat kunin ulit to ng Pacers. Lalo pa ngayon, nawala sa kanila si Tino Turner. Kulo talaga sila sa mga sentro eh. At tapos iba pang bigs na available pa, sina Bismack Binomba, Alex Len, Kai Jones, saka Marvin Bagley. Good for third stringer na sentro yan sa roster. Siguro huli na makukuha yung mga yan o hindi na siguro. Tapos mga shooters naman, meron pa mga available mga tol ha. Eto mga tol, si Buiset Carey. Tingin ko talaga dito dapat Warriors to eh, no? Para magkatotoo na talaga, Splash Brothers talaga, di ba? At para makita talaga natin kung sino ba talaga yung ma-shooter sa magkapatid. Yung isa kasi shooter talaga, napaka-shooter eh. Tapos yung isa naman, sometimes na talaga shooter eh. At itong si Buiset Carey mga tol, 45.6% siya sa 3 points na season, mataas ha. Undersize nga lang to, 6'1 lang to. At ito pa mga tol, si Jay Crowder, okay pa to eh, no? Pwedeng stretch 4 pa nga to na undersize nga lang, parang sa Phoenix Suns dati. Baka siguro gawin pampunulan to ng mga title contenders. Ito pa, si McDermott, si Shamet, si The Walking Dead, tsaka si THT. Mga pampunulan din yung mga yan eh, no? Si Lonnie Walker, mga tol, actually gumagawa dati sa Lakers yan, di ba? Tsaka 76ers gumawa din yan. 12.4 points per game yan doon. So sa apat na yan, kung meron mang team na kailangan ng scorer off the bench, eto na malamang yun eh. Sila malamang yung kukuha kay The Walking Dead. At panghuli mga tol, etong si Malik Beasley, no? Isa sa pinaka-interesting na natitirang free agent kasi shooter talaga to mga tol eh. 16.3 points per game to ha. At 41.6% sa 3 points last year. Ang taas eh. Kaso lang, under investigation ng hayop for gambling allegations daw while nung nasa Milwaukee Bucks pa siya. Pero isa talaga siya sa pinaka-okay na available pa na free agent. Kahit isang team mo ilagay ito, i-score talaga to si Malik Beasley eh. So yun mga tol, no? Marami pa talagang free agents na available pa. Paunahan na lang, bahala kayo sa buhay nyo. Okay na pang himakas, mga makita na Buiset Carey.